Pero bago tayo magpatuloy, kailangan lang klarong-klaro muna sa ating lahat na hindi naman po kasalanan ang tukso in itself. Ulitin ko, ang tukso hindi kasalanan. But the way you respond to that temptation will determine if this will become a sin or not. Pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, makikita niyo na maraming mga biblical heroes ang tinukso din. May mga nagtagumpay, may mga bumagsak. Si Adam and Eve nung tinukso, bumagsak sa temptation. Si Cain nung tinukso, bumagsak sa temptation, nakapatay pa. Si King Saul, natukso. Si Samson, natukso. Si David, natukso. Si Peter, natukso. Si Judas, ng Judas, at natukso. However, meron din naman po tayong forefathers na nagtagumpay. Katulad po ni Apostle Paul. Si Daniel, nagtagumpay siyang hindi kainin ang king's food. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. We just read it right now. Si Joseph, nagtagumpay. And of course, makakalimutan ba natin? Si Jesus Christ, who won over this temptation. Bakit? Alam po ng mga taong ito, kasama na ang ating Panginoong Yesus, na nagtagumpay sa tukso that lahat ng kasalanan is evil. Lahat ng kasalanan is destructive. May mga kasalanan at temptation na nagbibigay at nagdadala ng consequences na pagdudusahan mo in your lifetime. May mga kasalanan at temptation din naman na magdadala ng consequences hindi lang sa lifetime mo kundi sa susunod na lifetime ng iyong mga anak at ng iyong mga apo. May mga kasalanang nakakapagsira ng relasyon. May mga kasalanan at temptation na mapupunta ka sa kulungan. We can be tempted about everything. You can be socially tempted. Tempted sa alcohol, cigarette, any forms and any kinds of addiction, overspending, overeating, drugs, and sexual immorality. Kaya nga po si Apostle Paul one time sa Romans chapter 7, nabanggit niya po na alam kong makaka-relate tayong lahat. Ang sabi po niya sa Romans chapter 7, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Nakaka-relate ba kayong gano'n? Sa madaling sabi, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Tapos yung hindi ko gustong gawin, yun naman ang aking nagagawa. Verse 22, for in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin, which is at work within. Everybody say within. Put that in the chat. Within. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then I myself in my mind, I must slave to God's law, but in my sinful nature, I must slave to the law of sin. Pansinin nyo, even Apostle Paul are saying, sinisikap kong gawin ang tama, pero bakit parang kung ano yung dapat kong ginagawa, hindi ko ginagawa, at yung hindi ko dapat ginagawa, yun ang aking nagagawa. Para bagang kahit may motivation at puso ako na sundin ang Panginoon, there is another law that works within me, ang sabi ni Apostle Paul, na parang nagmamanipulate sa kagustuhan kong mangyari. Bakit? Nadi-discern ni Apostle Paul na ang temptation by its very nature, mali na kagad. Yung sinful temptation na ito na ini-introduce sa atin, yung sinful thoughts na ito na ini-introduce sa atin, sa ating puso at sa ating konsensya, nararamdaman na po kagad nating mali ito. In fact, let me just establish this mga kapatid na most of us can easily discern ano ang tama at mali. Madaling malaman ang difference ng black and white. Ang mahirap i-differentiate yung white sa dirty white. Yung tama sa mukhang tama. Nakukuha niyo po ba ako mga kapatid? Pero ang sinasabi sa atin ng scripture na lahat tayo mga kapatid, kahit pa idinidesire natin na ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, there will always be some sort of power that will work contrary to what you desire para ikaw ay mapalayo sa ating Panginoon. In other words, all of us will face the heat of temptation, the fire of that temptation. And let me tell you this, yung fire na yan na ating pagdadaanan, yung temptation na yan na pagdadaanan natin, yung apoy na yan can either make us or melt us, depends on how we will respond into it. Are you still with me mga kapatid?
Na para bagang mapapansin ninyo na parang sinasabi ni Apostle Paul, yun ang gusto kong gawin, hindi yun ang aking nagagawa. Bakit to? Kasi napansin nyo ho ba na hindi ka naman matutokso sa isang bagay na malakas ka. Madalas natutokso ka dun sa lugar na mahina ka. So kung mapapansin nyo, yung mga bagay na nagfo-fall ako, hindi ka nagfo-fall doon, at yung mga bagay na mahina ka, malakas ako doon. So kung mapapansin nyo, ang tukso very personal. Kung ano ang appealing sa'yo, yun ang iyong ikinababagsak. Wala po naman siguro sa atin ang nagke-crave sa safeguard, for example. Sino sa inyo, nagugutom ako, parang gusto ko ng safeguard today. Parang hindi ka nagke-crave no, sa isang bagay na hindi appealing. Usually, nagke-crave ka sa mga bagay that appeals to you. Kaya pala, pag inugat nyo po yung word na temptation, in the Greek, yung salitang temptation will actually reveal the weakness within you. Let me repeat. It is revealing the weakness within you. So ang temptation doesn't come from the outside. It comes from the inside. It awakens your weakness. At ginagawa ni Satan na maging subtle and discreet para ilabas yung bagay na nasa iyo na talaga. Kaya pala sabi ng scripture paulit-ulit, maghanda kayo. Prepare because your enemy will attack you. Sabi ng Apostle Paul, be on your guard because day after day, he will attack your weakness. Ang sabi ng Matthew chapter 26 verse 41, kahit tahimik yung katabi mo kasi siya ang topic natin today. Ang sabi ng Matthew 26:41, basahin po natin sabay-sabay. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman naman ay mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. James chapter 1 verse 14 to 15. Temptation comes from our own desires, which entice us and drags us away. These desires give birth to a sinful action, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Ibig sabihin, hindi mali ang temptation, pero nagiging kasalanan ng temptation pag na-mishandle natin ito. Kasi ang plano po ni Satan, in case you're not aware, wasakin tayo. Kaya nga paulit-ulit din po sinasabi ng scripture, do not give Satan a foothold in your life. Na pag sinabi mong foothold, para huyang bara. Halimbawa, sa bahay po ninyo, kahit po sarado ang bintana, sarado ang pintuan dun sa papunta ng swimming pool ninyo, or sarado yung pintuan papunta ng kitchen, papunta ng kwarto, pero as long as yung front door, hindi completely nakasara. Kasi parang hinaharangan ni Satan ng kanyang paa, hindi mo masara, foothold. May hawak siya sa'yo. And that could be anything. That could be fear, anxiety, unforgiveness, habitual sin, hidden sin. Hanggat hindi ho nasasara yung pintuan o yung gate, patuloy tayo at paulit-ulit tayong nanakawan at wawasakin ng ating kaaway. Tatandaan nyo to, ang objective ni Satan, hindi lang bumagsak ka sa kasalanan. Ang objective ni Satan, mamuhay ka sa kasalanan. Ang objective ni Satan, maging komportable ka sa mali. Maging komportable ka sa kasalanan kasi nga kung ano yung appealing, yun na ang ibibigay niya sa'yo. Maaaring appealing sa'yo ang chocolate cake, sa katabi mo hindi. Pero maaari din naman na appealing sa'yo ang ibang bagay na hindi appealing sa kanya. Pero inaalaw po ito ng Panginoon para tayo ay tulungan at i-grow. Because yung mga temptation na yan ang mag-authenticate ng ating pananampalataya. Yung mga temptation na yan ang magpe-perfect ng ating mga pananampalataya. Hindi galing sa Diyos ang temptation, pero inaalaw ng Lord ang temptation to authenticate your faith. Sana mapansin niyo ako one time. Ulitin ko lang, tinitest tayo ng Diyos, pero hindi tayo tinetempt ng Diyos. Ang testing galing sa Diyos, ang temptation hindi sa Kanya. Inaalaw niya, pero hindi galing sa Kanya. Anong difference ng testing sa temptation? Usually, ang test, ibinibigay with a purpose na pumasa ka. Pero ang temptation, ang purpose niya, bumagsak ka. Hindi intention ng Diyos na bumagsak ka. Ang intention ng Diyos, pumasa ka. Tinitest ka niya, pero hindi kanya tinetempt. Pero iaalaw ng Lord minsan na yung temptation mangyari sa ating buhay para i-authenticate ang ating mga pananampalataya. For example, sasabihin mo, Lord, punuin niyo ako. Panginoon, i-stretch mo ako. By the way, be careful what you prayed for. Kasi kapag nanalangin ka sa Panginoon na stretch me, ay talagang magkakaroon ka ng stretch marks. Hallelujah. Amen? Kasi hindi mo masasabing na stretch ka kung walang stretch marks.
Amen? Kaya mahirap mag-praise the Lord na, Lord, habaan niyo pa po ang pasensya ko. Okay, your wish is my command. Tapos magugulat ka, bakit kaya ganun? Dati hanggang alas 10 lang yung kapitbahay namin sa Bidyoke, ngayon hanggang alas 2 na ng madaling araw. Bakit parang ngayon laging mainit ang ulo ko? Irritable ako kung kani-kanino. Bakit? Nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, tanggalin niyo na po ang mga bagay na ito. Sabi ng Lord, kala ko ba? Gusto mo maging patient. Paano ka magiging patient kung walang nakakapag-test ng iyong patience? So minsan iaalaw ng Panginoon niya para i-authenticate, para i-perfect, para i-mold yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? And minsan naririnig natin, okay, panalangin natin sa Panginoon that God will get rid of this temptation. It's impossible to get rid of temptation. You cannot get rid of it. You can deal with it, but you cannot get rid of it. So if we cannot get rid of it, might as well we will deal with it. Hopefully by God's grace, we will overcome this temptation in our lives. This is where our text brings us. Si Joseph, isa sa mga anak ni Jacob, nakainggitan ng kanyang mga kapatid, tinapon sa balon, binili ng mga Ismailita, pinili ng Egypt para magsilbi sa kanila. To cut the long story short, dahil sa kanyang excellence, at dahil sa kanyang skills and talent, na-promote siya sunod-sunod, na ang sabi ng scripture, because God was with him, he and the entire Egypt was blessed because of him. Nasabi ng scripture, sa sobrang blessed nitong si Joseph, hindi lang sa finances, kasi sabi ng scripture, si Joseph daw po ay well-built and handsome, meaning pati physically blessed. Sana all talaga. Amen? He was well-built, he was handsome, napansin ho siya ng asawa ng Potiphar, yung administrator nitong Egypt. At nung napansin siya ng asawa ng Potiphar na gwapo at masculine at well-built, ang sabi niya kay Joseph, sipingan mo ako. Pero ano ang sabi ni Joseph? Ang sabi ng verse 9, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Alam niyo, isa sa mga reason kung bakit nagtagumpay si Joseph sa temptation is because of this statement. Because if we really want to overcome temptation in our lives, the first stage of overcoming temptation is to recognize there is a temptation. Hanggat hindi mo nare-recognize na dinadaya ka, hindi mo nare-recognize yung magnitude ng kasalanan na ipinapagawa ng kaaway sa iyo, madaling bumigay at mag-give in. Pwedeng sabihin ni Joseph, okay, kung yun ang gusto mo, fine. Pero anong sabi ni Joseph? Balikan natin ang verse 9. Paano ko magagawa ang karumal-dumal na bagay na ito sa harapan ng Panginoon? Magkakasala ako sa Diyos. Hindi naman, wala namang sinabing marami makakakita sa kanya. Pero ang alam lang ni Joseph, kahit walang nakatingin, ang Diyos laging nakatingin. Na-recognize niya eh. Napakahalaga po pala sa atin na in order for us to overcome temptation, we have to recognize you're being tempted. You're being deceived. There is a presence of temptation. You have to open your eyes and see temptation and deceptions are present in your life. And also recognize may cost ito. Na anumang pansamantalang bagay na pagbibigyan mo will have a potential to give you a lifetime of misery. That what it takes lifetime to build can be messed up in a moment of joy or happiness. Kayang sirain ng pansamantalang kaligayahan ang dekadang pagsisikap at pagpapagal na meron ka. And once na-recognize mo, mas mahalaga yung pinaghirapan ko, mas mahalaga yung pamilya ko, mas mahalaga yung ministry, mas mahalaga yung simbahan, mas mahalaga yung trabaho, mas nagkakaroon ng power ang bawat isa sa atin na ma-overcome ito if we recognize you are being deceived. Napansin niyo mga kapatid, sabi ng verse 7, dahil gwapo itong si Joseph, sana pansinin niyo ako one time lang, no? Nung pansinin niyo sa verse 7, sabi ng scripture, the master's wife took notice of Joseph. Kung mapapansin nyo, yung babaeng ito, napansin si Joseph. And alam ko, marami tayong theory na sinasabi nila, Pastor, madali lang naman kay Joseph na tumanggi dito sa asawa ng Potiphar kasi malamang naman matanda na to sa kanyang edad. Siguro si Joseph medyo bata-bata pa. Tapos sabi nga ng scripture, handsome, hindi naman sinabi ng Bible na yung asawa ni Potiphar, maganda eh. Pero imagine niyo in that day and age, in that culture, ikaw si Potiphar, mataas ang katungkulan mo sa Egypt, you can choose whatever and whoever woman you want. So I submit to you,
that this master's wife is one of the most beautiful woman in the entire country. At itong isa sa pinakamaganda babae, napansin si Joseph. And it's very important for us na madalas tayo napapansin tayo ng kaaway. Kaya nga kung iniisip natin na kapag naglingkod tayo, kapag nagpastor tayo, exempted na tayo sa temptation, nagkakamali po kayo. In fact, pag nagpastor kayo at naging part kayo ng serve team, mas nagiging target kayo. Napapansin kayo. Parang tumitindi commitment niya na. Nag-enroll na naman sa growth track yan ah. Nag-enroll na naman sa link up yan ah. Bigyan ng pagsubok yan. Bakit? Mapapansin ka eh. So walang problema doon. Talagang mapapansin. Naalala niyo si Job? Di ba? Ibinida siya ng ating Panginoon kay Satan eh. Sabi niya, napansin mo ba? Yung anak ko si Job, matuwid yan sa harapan ko. Kaya nga sabi ko kay Lord one time, Lord, wag mo na ako ibida ha. Okay na po ako. Kasi alam ko nangyari kay Job eh. Pagkatapos may ibida. So napapansin ng kaaway kung ano yung commitment level that we have. Pero kung napansin ng babae si Joseph, dapat marunong din tayong mapansin yung deception. Kailangan ma-recognize din natin. Teka lang, nadadaya yata ako ah. Kasi imagine ninyo mga kapatid, no? Wala naman po siguro sa atin, nung gumising tayo kaninang umaga, nasabi kagad natin sa sarili natin, alam mo, parang gusto ko magpatukso ngayong araw na ito. Wala naman siguro, no? Na parang plano ko ngayong bumagsak sa temptation ng aking buhay. Wala naman siguro. Nung gumising ka kaninang umaga, ang purpose mo, pumunta ng church, magpakalalim sa Panginoon, lumakad, kasama ang ating Panginoon. And here comes, mabagal na driver sa harap mo. Kinat ka ng bigla-bigla. At imbis na hallelujah ang masabi mo, iba ang nasabi mo. At imbis na turo ang, ibang daliri ang nabigay mo. We have good intentions not to fall. We have good intentions para hindi bumagsak sa kasalanan. Kaya nga ang pinaka-effective arsenal ni Satan, pandaraya. Dadayain niya tayo, ipapakita niya na parang nami-miss natin yung maraming bagay. At kapag ang temptation ibinigay sa atin ng kaaway, tumitindi lalo siya kapag nagre-reason tayo, okay lang yan. I can handle it. Yun ang first stage eh. Hindi mo ma-recognize yung bigat. Ang mas nare-recognize mo, kaya ko siya. Okay lang, di ko naman siya masyadong type. Chat lang naman. Message lang naman. Massage lang naman. Okay lang yan. Friendly naman kami. Wala naman kaming ginagawang masama. And little by little, yung deception na yan ang nagiging building blocks ng kaaway para tayo ay magkaroon ng strongholds. At karamihan ng mga taong kilala ko, lalo na yung mga Christians na bumagsak sa pagsubok, mga tao na nag-fall into sin, madalas they mean well. Hindi nila gustong bumagsak. Pero baka nagkaroon lang ng overconfidence sa ating sarili. Kaya huli na. Huling-huli na bago niya na-realize na daya ako. Kung kailan hiwalay na yung pamilya, saka natin marirealize na daya ako. Kung kailan lugi na ang negosyo, saka po natin marirealize na daya ako. Kung nawalan na tayo ng kita, saka natin marirealize, scam pala yun. Minsan sa relationship, marami ring scam. Late mo nang na-realize, may asawa pala siya. Late mo nang na-realize, kung kailan nagastos mo na yung tuition fee, parang maraming gumawa nito ah. Kita ko yung mga tumawa dito sa harap eh. Tsaka lang nangyari. Bakit? Karamihan ng deception, karamihan ng temptation, very subtle, very discreet. Pero kahit na gaano ka stealth ang mode ng temptation, kahit gaano ka subtle at discreet ang temptation, let me give you some hope. Kahit gaano kasubtle ang temptation, lahat ng strategy ng kaaway, pare-pareho. Yung schemes ng kaaway, the same. Parehong schemes na ginamit niya kay Adam and Eve, gusto niyang gamitin kay Jesus. Bakit bumagsak si Adam and Eve? Dahil sa pagkain. Ano ang unang temptation niya kay Jesus Christ? Turn these stones into bread. Wala siyang bagong diskarte. Lahat ng diskarte ng kaaway, paulit-ulit. At kung mare-recognize lang tayo at may-educate tayo, kaya nga sabi ni Apostle Paul, do not allow the enemy to outsmart you by not knowing and being unaware of Satan's schemes. Huwag niyong hayaang ma-deceive kayo, ma-outsmart kayo ng kaaway kasi hindi niyo alam ang diskarte niya. Kasi ang diskarte ng kaaway paulit-ulit. Hindi nagbabago ng diskarte. Kaya sabi ni Apostle Paul sa atin, mag-ingat kayo. Parehong strategy niya, ginamit niya kay David.
Yung same strategy, ginamit niya kay Samson, parehong-pareho. Yung sa Garden of Eden, ganun din. Sa wilderness, ganun din. 10 taong ka nang naloko. Magpapa-11 ka pa ba? So kung paulit-ulit ang diskarte ng kaaway at paulit-ulit ang kanyang tactics, ano ang tactics ni Satan in the first place? Buksan natin ang ating Bible sa 1 John chapter 2 para ma-recognize natin. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Basa, verse 18. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. And most of the temptation you can categorize with these 3 categories. Lust of the flesh. Everybody say lust of the flesh. Now, ano ang lust of the flesh? Yan yung mga cravings natin. Lahat ng klase ng cravings. Cravings for food, cravings for sex, lahat ng klase ng cravings natin. So dyan pumapasok yung category ng overeating, yung cravings natin sa sobrang matatamis, alcohol, addiction, laziness, lahat ng klase ng cravings. And then another tactic, lust of the eyes. Diyan pumapasok yung materialism and greed. Palagay mo, dito kaya yaman, mag-invest ka rito para lumago ang iyong pera. Greed. At ang greed, tumitindi siya habang tumatagal. Nagsisimula sa grade 1 hanggang grade 12. So kailangan maging maingat. Sabihin mo sa katabi mo, anong grade ka na? Diyan papasok yung pandarayan ng kaaway sa pamamagitan ng pera, material possession katulad ng damit, ng bahay, appliances, desire for entertainment, and many more. At ang pangatlong category, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, arrogance, self-absorbed, entitled, pride, self-centeredness, power-tripping, and manipulation. Kapag sinoma mo lahat ng ito, karamihan ng mga temptation ng kaaway, dito lang nangyayari. So yung schemes ng kaaway paulit-ulit, yung deception ng kaaway paulit-ulit, papamukha ni Satan sa iyo na madamot ang Diyos, ipapamukha ni Satan sa iyo na merong wini-withhold ang Panginoon sa iyo, maraming nawawala sa iyo. Tingnan nyo kay Adam and Eve, ang pinakaunang temptation. Kay Adam and Eve, ano ang unang temptation? Kainin yung bunga ng kaalaman ng tama at mali. Now, if you study the history in the context and the study of this Bible scholar who spent their life trying to understand what happened there, sabi ng maraming Bible scholar, doon daw po sa Garden of Eden, they have approximately 8,000 to 10,000 kinds of trees. Kinds. Not just trees, kinds of trees. Na allowed kainin. Except for one. Napansin niyo kung ano yung bawal? Gusto ni Satan doon ka mag-focus. Para pag mumakay madamot ang Diyos. O tingnan mo, ba't pinagbabawal to? Ang damot naman ng Diyos nyo. Hindi madamot ang Diyos, ang daming pwede. Pero dinadaya tayo ng kaaway. Kung ano yung bawal, may wini-withhold siguro ang Panginoon. Kaya yung si Satan, yung ahas, lumapit kay Eve at sabi niya, talaga bang sinabi ng Panginoon nyo na bawal kainin ang mga bunga ng puno dito sa Garden of Eden? Ang sabi ni Eve, hindi naman. Tama siya doon. Hindi naman. Pero sabi niya, itong puno na nasa gitna ng Garden of Eden, yan ang hindi namin pwedeng kainin. Sapagkat kami mamamatay. Ang sabi ni Satan, hindi kayo mamamatay. Alam kasi ng Diyos na kapag kinain niyo yan, mabubuksan ang inyong kaalaman at kayo'y magiging Diyos. Hindi nila na-realize na yung wisdom na binibigay ng Lord sa kanila, para na rin silang Diyos. Pero anong ginagawa ng kaaway? Tinutwist ng kaaway yung Word of God na hindi nila namamalayan. Satan will make you focus. Ito yung binawal ng Diyos. So pagmumukain ni Satan na madamot ang Diyos, so hindi mo ma-recognize ang temptation kasi nagmumukhang masama ang Diyos sa iyo. Alam mo, magbisyo ka, maraming nawawala sa iyo pag di mo yan ginawa. Alam mo, mas masarap gumawa ng mali kaysa mamuhay na kasama ang Diyos. Sasabihin ni Satan, alam mo, ang sex, physical lang naman yan. Huwag ka maniwala doon sinasabi ng pastor niyo. Sex is just physical. Okay lang tignan mo, hindi mo naman nahahawakan eh. Pag nahawakan mo na, okay lang hawakan mo, hindi mo naman titikman eh. Pag natikman na, okay lang tikman mo, hindi mo naman ngunguyain eh. May progression. Idideceive tayo ng ating kaaway. So we really need to learn how to recognize it. Recognize the temptation, and more importantly, recognize the cost of this. Kung gagawin ko ito, magbibigay ito ng pansamantalang kaligayahan, but my family will suffer in the future. And with that, you will start to realize
This is a deception. And after recognizing it, number 2, ways that we can overcome temptation is to resist temptation. So number 1, recognize. Number 2, resist. Everybody say resist. So ano ang sabi ng scripture? Ang sabi ng verse 7, si Joseph pa rin ito. So na-recognize niya, how can they do such a thing? Ang sabi ng verse 7, after a while, his master's wife took notice of Joseph, and ang sabi ng scripture, come to bed with me. So inaya o inakit ng asawa ni Potiphar, itong si Joseph, sipingan mo ako. Pero anong sabi ng verse 8? But he refused. Resist. Tumanggi si Joseph. At madalas mga kapatid, sa unang temptation, madaling tumanggi. Ang mahirap, kaya nga resist eh. Madaling mag-refuse sa una, pero pag paulit-ulit, yun yung mahirap. So ano nangyari? Nung tinanggihan ni Joseph yung asawa ni Potiphar, hindi huminto yung asawa ni Potiphar. Tinuloy pa rin niya. Ang sabi ng verse 10, and though she spoke to Joseph day after day, so every single day, come to bed with me. Come to bed with me. And every single day, Joseph refused to go to bed with her or even to be with her. Bakit? Alam ni Joseph, pwede akong tuksuhin pero hindi ko kailangang magpatukso. Alam ko na kailangan kong i-resist ang bagay na ito kasi alam kong sisira ito sa pagtawag ng Panginoon sa akin, ng calling ng Panginoon sa aking buhay. Ano po? Okay. Ano po ang gagawin ninyo kapag one day, gumising kayo madaling araw, pagbaba nyo ng kusina, nakakita kayo na magnanakaw sa loob ng bahay ninyo? Hindi rin kayo makapaniwalang may magnanakaw kasi wala naman siya mananakaw, di ba? Pero assuming na mayaman po kayo. At pagbaba ninyo ng hagdan, nakakita kayo magnanakaw, gaganon-ganon ka pa pagbaba mo. Anong gagawin mo? Obviously, papalayasin mo yung magnanakaw, right? That's the logical thing to do. Pero nakakita na ho ba kayo ng pagbaba niya, nakakita na magnanakaw? Kumain ka na ba? Kain ka muna, tara. Kain ka muna. Wala akong nakitang ganon. Pero spiritually speaking, marami sa ating ganon. Na-recognize mo na there is a deception. Na-recognize mo somebody is stealing your joy and peace. And yet, imbis na palayasin at i-resist, pasok. Nag-text yung ex, pasok. Eh, tinitignan lang naman ng ex mo kung may lugar pa siya sa buhay mo. Ikaw naman, pasok. Nagkape ka na? Sabi mo sa katabi mo, resist. Amen? You can do. In order for us to overcome temptation by the grace of God, we will do everything that we can. Everything that we can to get the thief out of our life. What you allow into your heart, what you allow into your mind, what you allow into your heart, it matters. It matters what you listen to. It matters who you listen to. It matters what you see and how you see it. It matters how you speak and how you say it. It matters what you allow in your heart because what comes in will always come out. Ano po sabi ng James chapter 4 verse 7? Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. The devil is just waiting for the opportunity to get into your heart. And you should know who you are and whose you are. You cannot resist the devil kung hindi mo kilala kung sino ka. Amen? Sa palagay mo yung suot ng katabi mo ngayon, kung papatalunin natin siya sa swimming pool, tatalon agad siya na hindi siya magbibiyes? Kung yung suot kaya ng katabi mo, kung maglalaro tayo sa putikan, willing siya na magpaputik, malamang hindi. Kasi mahal tong suot ko. Favorite ko tong damit na ito. Mahal kaya pagkakabili ko dito. And many of us, kaya madali lang sa ating tumalon sa kung saan saang ilog kasi hindi natin nare-realize yung meron tayo at kung sino yung Diyos na ating pinapanampalatayaan. But once you realize that you are the Son of God, you are redeemed, bought with a price, you are forgiven, God has bled, died for you and for me, hindi mo basta-basta bibitawan yung bagay na meron ka. Kailangan malaman mo, anak, yung worth mo. Use every authority that you have as a Christian. Use every authority that you have as a son of God to get the devil out of your life. I recognize. Kaya po tayo nag-fall into temptation. And I include myself too. Lahat tayo nag-i-struggle with it. Pero alam niyo, kaya tayo nag-fall kasi may need naman talaga eh. Ba't tayo nag-fall into addiction? May need naman talaga, naghahanap ka ng need. May need eh, may pangangailangan. Yun nga lang hinahanap natin sa illegitimate source. At yun na nagiging reason kung bakit nababaon tayo dito.
We cannot resist it kasi nga, nalulubog tayo at nalulubog po tayo sa mga bagay na ito. Let me tell you this, the only way for us to overcome temptation is to recognize and resist the devil in our lives. Hindi porket nag-worship tayo at lukot na lukot ang mukha natin kanina, matutuwid ang ating buhay. You need God to be at the center of your life. You need the grace of God to overcome and resist the temptation. Hallelujah. Amen? Amen? In fact, let me tell you this, bago ko makalimutan. Kung nag-i-struggle ka sa isang bagay, hindi ka pa bumabagsak, pero nag-i-struggle ka, alam mo, pag nag-stay ka pa, babagsak ka. You know what I mean? Meron kasi sa atin na, tinitry mo i-resist, pero alam mo, katulad ng asawa ni Potiphar, paulit-ulit din. Every time makakakita ka ng ganitong movies, every time makikita mo yung ganito, makikita mo yung ganyan, parang pakiramdam mo, hirap na hirap ka, at ayaw mong bumagsak. The best way for you to do is to expose that struggle. Because ang lakas ng kasalanan, humihina kapag na-expose. So, look for somebody, a link-up group, somebody that you can trust and expose your struggle. Bro, can you help me? Kasi every night, nag-i-struggle ako with pornography. And when you start to expose that temptation, yung strength na kasalanan na babawasan, and you will start to resist that temptation by opening up. Amen? Sabi mo sa katabi mo, resist. So how can we overcome temptation? Number 1, recognize. There is a temptation. Recognize the cause of it. Ang daming recognize yan. Number 2, resist the temptation. At ang pangatlo, pinakauli, run. Takbo. Bakit? Katulad ng asawa ni Potiphar, kahit na pinaalis mo na, ayaw pa umalis. So kung di ka aalis, ako ang aalis. I will run away. Amen? Ano ang sabi ng verse 12? Ang sabi ng verse 12, paulit-ulit na, background story, paulit-ulit siyang nilalapitan ng asawa ni Potiphar, sipingan mo ko, anong ginawa niya? Ang sabi ng verse 12, tumakbo siya, he left his cloak in her hand, and he ran out of the house. Hindi niya sinabing, kaya ko to. I can withstand this temptation. And many of us, unfortunately, instead of running and instead of flee, ang sabi ni Apostle Paul, flee from sexual immorality. Hindi sinabi ni Apostle Paul, feel. Sabi niya, flee, nagkamali ng letter, nagka-rumble-rumble, naging feel. Flee dapat. Niramdam mo pa. Kinaya, kaya ko to. Amen? Pero ano ang sabi ng scripture sa atin? The best way to do, kapag hindi na talaga, run! Takbuhan natin. Kasi, I submit to you, kaya tumakbo si Joseph, kasi alam niya, kapag nagstay pa siya, bibigay na siya. That's why he ran. Alam ni Joseph eh. Pero imbis sa tumakbo tayo, tinitiis natin. Kaya ko to. Hindi sinabi ng Bible na tiisin natin ang tukso. Ang sabi ng Bible na tiisin, problema. Pagsubok. Yung tukso, takbuhan. Tayo baliktad. Yung problema, tinatakbuhan. Yung tukso, tinitiis. Naunawaan niyo mga kapatid? Ang sabi ng scripture, flee. Run. Ano po ang ginawa ni Joseph? He ran. Hindi niya inalaw na yung temptation maging kasalanan. He ran. Hindi siya nakipag-usap, hindi siya nag-reason, hindi siya nag-justify, hindi siya nag-explain, nag-take off na lang siya. Bakit? Hindi niya trinay na i-overcome yung temptation based on his own self-power. Alam niya, kung ako lang, hindi ko ito kaya. I'm not as strong as I think I am. Hindi ako kasing lakas ng iniisip ko, so I will make no provision in the flesh because I know that this is too much for me to handle and I need somebody with greater power to work within my life para yung mga within mistakes and within limitations ko ma-overcome ng Diyos na meron ako which is greater than I am. Run. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. That's why it's very important for us to open. It's very important for us to submit ourselves before the Lord. Because sabi nga ng scripture, walang temptation na pinagdadaanan ka na hindi din pinagdadaanan ng iba. So when you expose that sin, when you expose that temptation, tinatanggalan mo ng power, tinatanggalan mo ng authority, yung kasalanan to stay and rule over your life. We cannot get rid of temptation because we can deal with it. We can overcome it. Sabi ng scripture, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. But God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear.
But in case you've been tempted, in case bumagsak ka na sa temptation, or in case dumadaan ka sa temptation, as sabi ng scripture, He will provide a way out so that you can endure it. So anong susi, Pastor? Sinasabi ng scripture na susi, God is providing a way out for us to overcome. So may daan. Hindi pagpapakasal ang solusyon sa pornography addiction. Hindi pagkakaroon ng maraming pera ang solusyon sa overspending. Hindi diet pills ang sagot sa overeating. Hindi efforts natin ang sagot sa ating guilt. Hindi willpower, hindi self-discipline. Jesus is the way out. Only Jesus is the way out. His grace is the way out. Because on our own, we cannot hindi po natin kaya on our own. But when God, Jesus on our side, greater is He that is in us than he that is in the world. I was talking to somebody earlier, sabi niya, Pastor, alam ko naman yung dapat kong gawin. Alam ko yung tama kong gawin. Pero parang hindi ko po kaya. Ano sabi ko sa kanya, buti matino pa naman ang isip mo. Kasi yun naman ang tama. Hindi talaga natin kaya. Mahina tayo, marupok tayo. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pero hayaan mong si Jesus at ang kanyang grace ang mag-enable sa iyo para ma-recognize, ma-resist at tumakbo. Kasi madaling sabihin tumakbo ka. Pero ano mag-enable sa iyo para ma-motivate ka tumakbo in the first place? Kung na-enjoy mo rin siya. Di ba wisdom din sa Lord? Yung ibibigay ng Diyos yung wisdom for us to be enabled. And I was asking myself a question the other day. Sabi ko, si Joseph was able to run away from the temptation. Sana all. Sana all. Kayang takbuhan ng lahat ng temptation ng ganun-ganun lang. But what enables and empowers him to really run away in the first place? And I believe, as time goes by, makikita nyo na talagang hindi lang na-recognize. Kasi sabi nga ni Joseph, di ba? How could I do such a thing? Sensible yung kanyang isip. He's wise. He's full of wisdom. Na si Joseph na tinawag nating Joseph the Dreamer, kung maaalala nyo ang buong konteksto ng kanyang buhay, di ba nung bata pa lang siya, nagkaroon siya ng panaginip? Panaginip na hindi niya kayang ma-explain? Amen? Pero nung siya ay tumanda na inakit siya ng asawa ni Potiphar, pre-name up siya, kinasuhan siya ng rape, nakulong siya, ano nagpalaya sa kanya? Di ba yung ability niya to interpret a dream na hindi niya kayang gawin nung una? So ibig sabihin, as time goes by, in-empower siya ng Lord, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. At yung wisdom na yun ang isa sa mga dahilan kung ba't na-empower niya. At nagkaroon siya ng ability by His grace na takbuhan ang mga temptation na ito sa kanyang buhay. And I believe that's why very important po ang Sunday worship experience. Bakit? Kasi dito natin naririnig yung mga salitang gusto ng Lord na dalhin natin sa mga panahong daraan po tayo sa mga pagsubok at mga tukso sa ating buhay. Amen ho ba mga kapatid? Kasi mahirap nang mag-aral pa ng patungkol nito pag nandun ka na sa gitna ng temptation. Teka lang bago ka magpatuloy dyan, makikinig lang ako ng preaching about temptation It doesn't work that way. That's why we need wisdom that comes from the Lord to resist, to run away. So I want to challenge you today and remind you, you cannot overcome that temptation all by yourself. You need God and you need people also that can help you. Accountability partners. Mga taong mapagkakatiwalaan na magko-correct, magpapaalala sa iyo. Nauulit na naman. Nagsosolo ka na naman dyan. You need an accountability partner. Intentionally avoid isolation. Para tayo makapagtagumpay po. But above all else, we need God's grace. We need God to overcome. Let us make a decision today para sabihin natin po sa Panginoon, enough is enough na Lord. I need your grace to overcome this addiction. I need your grace to overcome this temptation. Alam ko, hindi ako alipin. I'm not a slave. I'm a victor. So starting from today, I will not be self-conscious. I will be Jesus-conscious. I will be conscious about what you did for my life, the finished work of our Lord Jesus Christ, that I know will empower me because I know and I remember I am the righteousness of God in Christ. Thank you, Lord, for I cannot on my own, but I know with you
I can.